Ang estado ng pamilyang Aguilar sa Kamaynilaan hindi na katulad ng dati. Ngunit masaya naman ang lahat dahil nakakasurvive pa rin naman ito. Kung si Sabrina, ang isang dalagang babae ang papalit sa ama, baka malugi pa ang kumpanyang iniingat-ingatan nila. Pansin at alam na alam ni Sabrina kung anong iniisip ng mga taong nasa harapan. Sa bagay, ganito naman talaga ang mga tao sa ngayon. Lahat ay gagawin nito upang magkaroon lamang ng magandang benepisyo. Lahat ay makasarili. Ano nga ba nga asahan niya sa mga businessman na katulad ng mga to? Pero hindi naman nagmamadali si Sabrina. Alam niya nang balang araw ay matatanggap siya ng mga taong ito bilang isang CEO ng kumpanya sa hinaharap. Upo na sana si Hercules sa upuan ng presidente nang maunahan to ni Sabrina. Agad na pinatong ng dalagang kanyang bag sa harap ng mesa at kalmadong nagsalita. Simulan na natin ang meeting. Napaawang ang labi ni Hercules at biglang namulang muka dahil siya galit subalit pinigilan nitong sarili. Labag na umupo ang matanda sa upuan sa tabi ng anak. Ngumiti na lamang sa Hercules at nagsalita din. Ang meeting natin ngayon ay pamumunuan ng aking anak na si Sabrina. Bigyan natin ang batang ito ng respeto at makipag-cooperate sa kanya. Isa lang ang napagtanto ng mga shareholders sa oras na yon. Sa tingin ng mga to ay handang-handa ang babae. Pero walang nangahas na nagsalita. Lahat ay naghihintay lamang na magsimulang dalaga at sabihin ko anong layunin ng meeting na ginawa ng babae. At dahil ayaw ni Sabrina na magpatumpik-tumpik pa, binuksan niyang kanyang backpack, kinuha ang kanyang lumang laptop at kinonekta to sa projector sa conference room. Bigla siyang nakaramdam ng katamaran habang kinakausap ang grupo ng matatanda, kalbo at matatandang lalaki. Siguro naman alam ninyo na kung anong rason kung bakit ko kayo pinatawag sa meeting na ito. Dahan-dahang tumango ang lahat. Alam naming pagbobotohan natin kung sinong susunod na magiging CEO ng kumpanya. Tama? Sabi naman ng isa sa lalaking shareholders doon. Tumango si Sabrina. Tama, mabuti naman at aware kayo. Since alam niyo naman na, sisimulan na natin ang pagboto para sa posisyon ng CEO of Aguilar Group of Companies. Iboboto ko sarili ko. Pagkatapos niyang sabihin yon, hindi niya man lang tinignan ng mga taong nasa harapan. Bagkus, busy siya sa pagkakalikot ng kanyang laptop. Maya-maya may lumabas na ilang icon sa projector at naglalaman yon ng ilang mga video clip. Nang makita ng lahat na hindi naman gaanong mahalagang mga yon, nagsimula na silang magkunwaring bumoto. Halos 80% ng mga shareholders ang bumoto kay Hercules para manatiling presidente ng kumpanya. Ang natitirang 20% ay bumoto naman kay Sabrina. Pero sa botong 80-20, walang duda na nanalo si Hercules sa mga oras na yon. Ang 20% doon ay mga shareholders ng dating nagtatrabaho sa ina niya at somehow, mga loyal sa kanyang ina. Ngunit maliit lamang ang shares nila kung kaya't hindi nila kayang baguhin ang resulta. Nang matapos ang botohan, talagang malayong lamang ni Hercules kay Sabrina. Ayon sa regulation ng kumpanya, sigurado nang si Hercules ang mananatiling presidente ng kumpanya. Malaki ang ngiti ng matanda sa mga oras na yon. At nagpapasalamat pa to sa mga shareholders. Lumingon ito kay Sabrina at nginitian ng pilitang anak. Iha, tignan mo. Ako pa rin naman ang pipiliin nila dahil ilang taon na rin akong namamahala sa kumpanyang ito. Tanggapin mo na lang at wag nang magmatigas pa. Mahinang tumawa si Sabrina. Hindi pinansin ang sinabi ni Hercules at bumaling sa mga shareholders. Tapos na bang lahat sa pagboto? Nang makita niyang tumango ang lahat, ngumiti si Sabrina at pinindot ang enter key sa kanyang laptop. Panoorin niyo muna ito bago niyo ako sagutin. Sa sumunod na segundo, automatikong nag-play ang projector. Ipinakita nitong iba't ibang malalaswang litrato at video ng mga shareholders na bumoto kay Hercules sa iba't ibang okasyon at lugar. Malinaw din ang boses ng mga tao sa video. Simple lang ang nasa video. Pinapakita doon kung paano ng mga to nilulustay ang mga pondo ng kumpanya. Ang hindi pagbabayad nito ng mga buwis ng ilang taon at iba pa,
Sa bawat lumalabas na video, talagang sobrang namamawis ang mga shareholders na naroon. Hindi na rin ang mga ito mapakali. Isa lang ang nararamdaman ng mga to sa mga oras na yon. Matinding takot at pagkabahala. Sa loob lang ng 10 minuto, lahat ay sobrang namawis. Hindi na mga to alam kung saan nakuha ni Sabrina ang mga litrato at video na yon. Sa anggulo ng pagkakakuha, mukhang screenshot mula sa CCTV footage ang mga yon. Kung bibigyan ko ba kayo ng isa pang pagkakataon, anong pipiliin nyo? Hawak ni Sabrina ang bawat iligal na ebidensya na ginawa ng lahat ng shareholder sa likod ng kumpanya sa loob ng mga taon. Ang mga shareholder na sumusuporta kay Hercules ay hindi na nangahas pang kumampi sa matanda at isa-isang bumaliktad at nataas ng kamay para iboto si Sabrina. Kaya sa botong unanimous decision, si Sabrina ang naging bagong presidente ng Aguilar Group of Companies. Si Hercules naman ay bumagsak sa upuan. Natulala na lamang at matagal bago ito nakabawi. Sino raw ang bagong presidente ng Aguilar Corporation? Si Sabrina? Paano nangyari yon? Hindi ba't si Hercules nang namahalan ng kumpanya simula nung nawalang kanyang ina? Paano nakuha ni Sabrina ang pagmamayari ni Hercules sa loob lang ng 1 oras? Yan ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Nung lumabas ng resulta ng botohan, hindi nawalang ngiti ni Sabrina sa labi. Tinignan niya lang sa Hercules na may gulat ang ekspresyon. Dad, mukhang kumampi sa akin ng mga tauhan mo. Sorry, simula ngayon ako ng presidente ng Aguilar Group of Companies. Pagkatapos sasabihin niya ay unang pumalakpak si Sabrina at maya-may sumunod na rin ang ibang shareholders, ngunit mahina lamang ang palakpak ng mga to. Dahil siya maraming hawak na baho ng shareholder si Sabrina, ni isa'y walang nangahas na kumontra sa kanya. Samantalang si Hercules naman ay nakatingin lamang kay Sabrina na sobrang galit na galit. Kung wala lang masyadong tao sa conference room ay pinagsabihan niya ng anak nito. Baka nga'y masampal pa ng matandang dalaga. Napansin naman ni Sabrina ang galit ng kanyang ama sa kanya, subalit hindi niya na yun pinansin. Mas gusto pa nga niyang galitin ito hanggang sa mamatay ang matanda sa sobrang galit para matapos na rin ang problema niya. Masama na kung masama pero mas masamang naturingan niyang ama kaysa sa kanya. Hindi naman talaga gusto ni Sabrina ang posisyon ng pagka-presidente. Base sa kinikita ng Aguilar Company kada taon, kaya niya ring kitain yun ng isang trabahuhan lang. Ganun lang kadali. Gusto niya lang samantalahin ang pagkakataon na maglagay ng mga tao niya sa kumpanya at imbestigahan ang pinanggalingan ng mga produktong palihim na ginagawa ni Hercules sa pangalan ng kumpanya at binabayaran gamit ang sarili niyang pera sa loob ng ilang taon. Tama, sarili niyang pera. Ang pinaka-importante sa lahat ay malaman kung may kinalaman ba sa Hercules sa pagkawala ng nanay niya noon. Oo nga pala, malapit na pala akong pumasok sa UP. Kaya ipapaubaya ko muna sa pinagkakatiwalaan kong assistant ang pagpapatakbo ng kumpanya. Malaki rin ang naitulong ng ama ko sa kumpanya sa loob ng ilang taon. At siguro naman, nakita yun ng lahat. Kaya napagdesisyonan kong gawin siyang vice president ng kumpanya. Ano sa tingin ninyo? Hindi na rin masama, hindi ba? Kahit naalis ito sa pagiging presidente, hindi pa rin nawawala ang kapangyarihan ng matanda sa kumpanya. Bumaba nga lang na isang hakbang. Hindi na rin yung masama. Isa pa, ipagkakatiwala ito sa isang assistant kung kaya't sa isip-isip ni Hercules, may tsansa pang matanda na makuha ang posisyon nito dati. At sa pangalawang pagkakataon, walang tumutol sa gusto ng dalaga. Habang nag-uusap sila, may kumatok sa pinto ng conference room. Gumiti si Sabrina at nagsalita. Pasok! Niluwa ng pintong assistant na sinasabi ni Sabrina. Nagsitinginan naman ang lahat sa pinto. Gustong malaman kung sinong assistant na nagmamana ng gulo ng iniwan ni Sabrina sa kumpanya. Pumasok ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na suit at may seryosong mukha. Si Mr. Kaito. Oo nga, si Kaito. Bulalas naman ng isa. Si Kaito ang assistant na sinasabi ni Sabrina. Nahihibang na ba siya? Tanong ng isa pa. Nasiyahan si Sabrina sa mga bulungan sa paligid. Sinenya siya naman ni Sabrina si Kaito na umupo sa tabi niya. Mukhang kilala niyo na si Mr. Kaito, kaya mas madali tayong magkakaintindihan sa trabaho. Pero gusto ko pa rin na ipakilala sa inyong pinagkakatiwalaan kong assistant, ang international financial tycoon na si Mr. Kaito Morimoto. Simula ngayon, pansamantala niyang hahawakan ang posisyon ko bilang presidente hanggang makatapos ako sa UP. Tumayo si Kaito at nagpakilala. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Kaito Morimoto.
isang international financial tycoon at agent o assistant ni Miss Sabrina Aguilar. Magsasama-sama tayo sa loob ng 3.5 taon kung kaya't sana maging magandang pagsasamahan natin habang nandito ako. Wala nang pag-asa sa Hercules. Kung si Sabrina ang hawak sa kumpanya, pwede pa silang magtulungan ng palihim. Total, spoiled brat lang naman ang anak niya at walang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Pero ngayong nahanap ng babae si Kaito, isang financial genius na sumikat sa buong mundo sa edad ng 14 at isang business prodigy na kasama sa top 100 richest people sa buong mundo. Kung gusto niyang gumawa ng kalokohan sa harap nito, malamang hindi niya ito mauuto. Kinuha ni Hercules ang cellphone sa bulsa at isang lumang phone na ginagamit niya para makipag-ugnayan sa mga taong kilala niya. Ang sitwasyon nito ay hindi niya na kontrolado. Kailangan niyang gumawa agad ng aksyon, kung hindi siya patatawarin ng mga taong yon. Sobrang abala siya sa iniisip niya kaya hindi niya na napansin na tapos ng meeting at umalis ng ibang shareholders. Nilingon ni Sabrina sa Hercules na malalim ang iniisip at kumaway sa harap ng mukha ng matanda. Dad, napakurap-kurap sa Hercules. Ano? Tapos na ang meeting. Hinihintay ka ni Kaito para i-turn over ang trabaho mo sa kanya, sabi ni Sabrina. Natahimik na lamang si Hercules sa kabalisang tumango. Kahit nalabag sa kalooban ng matanda ay wala naman tong magagawa. Tapos ng meeting at ang anak na nitong presidente. Agad na sinundan naman ni Kaito ang matanda sa kanginisihan lamang ng lalaki. Si Sabrina kung kaya't nginisihan din niyang lalaki saka napatango. Mag-isa na lamang si Sabrina sa conference room. Nakatukod ang baba niya sa kanyang kamay at napahinga ng malalim. Nawalang ngiti sa mukha niya at napalitan ng lungkot. Ni hindi mabasa kung anong iniisip niya sa mga oras na yon. Malayong isip ni Sabrina na marinig niya tumunog ang kanyang phone kung kaya't nabalik siya sa realidad. Kinuha niyang phone at sinagot niyang tumatawag. Si Waki pala yun. Mr. Anderson, sagot niya at bumalik sa dati niyang tamad na boses. Kakarating lang ng admission letter mo mula sa UP. Nais ko lang tanungin kung busy ka ba ngayon. Magpapadala na lamang ako ng tao para ihatid ang letter na ito. Magpapadala ako ng tao para ihatid ito. Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi niya akalaing ganun lang kabilis ang enrollment niya. Ang bilis naman ata. Hindi naman pwedeng i-delay at patagalin pang notice ng president ng UP kung kaya agad itong pinaasikaso. Nasa isip ni Sabrina na pupunta naman siya sa mansyon nito kung kaya't agad siyang nagsalita. Mr. Anderson, hindi mo na kailangan pang magpadala ng tauhan. Pupunta na rin naman ako dyan para suriin ang lola mo mamaya at mag-conduct ng therapy. Sige, hintay na lamang kita sa bahay, magalang na sabi ni Waki sa kanya. Ilang minuto rin silang nag-usap hanggang sa naputol ng linya. Napatingin siya sa orasang nasa harapan. Maagat pa't mag-aalas 10 pa lang ng umaga. Kung pupunta siya sa pamilyang Anderson at bibigyan ng gamot, ang matandang babae mukhang lunch na rin yon. O baka naman pagkatapos na lang ng lunch siya pupunta doon. Gagawa na sana siya ng desisyon nang biglang mag-text ang lalaki. Also, gusto ko sanang invite ka na mag-lunch sa amin since magla-lunch din naman ngayon, sana'y huwag kang tumanggi. Napaawang ang labi ni Sabrina. May pagka-psychic ba ang lalaking ito? Nahulaan itong kanyang iniisip. Walang nagawa si Sabrina kundi mag-reply ng okay. Isinilid ang kanyang cellphone sa bulsa at umalis sa conference room. Kinita niya na muna si Kaito, nagbigay ng tagubilin at nagpaalam sa binata upang umalis. Pumunta siya sa kumpanya na sakay-sakay ang kotse ng kanyang ama. Ang kanyang motorsiklo ay naroon sa mansyon kung kaya't kailangan niyang kunin ito. Kaya naman agad siyang pumunta sa gilid ng kalsada upang maghintay ng taxi. Ngunit agad na dumaan ang isang itim na sedan papunta sa kanyang direksyon. Nakilala naman niya kung sinong tao sa driver's seat. Ang lalaki si Mr. Taylor, isa sa pinagkakatiwalaang tauhan ng mga Andersons. Ang kotse huminto sa gilid niya at binuksan ng lalaki ang bintana. Miss Sabrina, what a coincidence, narito ka pala. Nalalaki ang mga matang sabi ni Waki habang nakatingin sa kanya. Saan ang punta mo ngayon? Gusto mo bang sumabay sa amin? Ginitian pa siya ng matamis ng lalaki kung kaya't napataas siya ng kilay. Mas kumunot pa ang noon niya na mapagtantong bakit naritong lalaking ito. Kakatext pa nga lang nila sa isa't isa kanina. Ah, what a coincidence nga naman. Sabi lang niya't natawa ng mahina. Saan nga ba siya pupunta? Bigla siyang nablangko dahil sa lalaking nakangiti sa kanya. Maya-maya ay natauhan siya. Napangisi na lamang siya sa lalaki. Alam niyang alam nito kung nasaan siya at alam niya rin na hinihintay siya nito sa labas. Napakalumang style na ngunit napangiti na lamang siya sa ginawa ng lalaki.
Pupunta sana ako sa bahay kaya naman naghihintay ako ng taxi dito. Lumiwanag ang mukha ng lalaki na marinig ang sinabi niya. Saktong-sakto, uuwi na rin ako sa mansyon. Paano ko sumabay ka na lang sa amin, Miss Sabrina? Napatango na lamang siya at hindi na tumanggi pa. Agad siyang pumasok sa kotse ng lalaki at umupo ng komportable. Isa pa, ayaw na rin naman niya na mag-book ng taxi subalit napilitan na lang talaga siya. Mas maganda pa rin naman na sumakay sa sedan na ito kaysa sa taxi, hindi ba? Kinuha naman ni Waki ang tablet sa tabi nito at pinakitang dokumento sa kanya. Ito ng admission letter na binigay na sa akin ng presidente ng UP. Narito na rin ang hard copy. Pinaprint ko na. Iniabot naman ni Waki ang isang briefcase at binuksan iyon. Kinuha ang files at binigay sa kanya. Nagpasalamat naman siya at kinuha yon. Mabilis na binasa ang mga nasa loob ng letter. Napatango siya at kagad na sinilid yon sa kanyang bag. Maraming salamat ulit, Mr. Anderson. Tumango lamang si Waki bilang sagot at dahil hindi naman pala kwento at matabil na lalaki si Waki ay hindi na ito nagsalita pa. Siya naman ay tumingin na lamang sa labas ng bintana tinitingnan ang magagandang tanawin sa labas. Ngunit nararamdaman niya na paminsan-minsan ay sumusulyap ang lalaki sa kanya kung kaya't medyo naiilang siya. Bago pa man mag-alas 11 ng tanghali ay nakarating na sila ng mansyon. Kagaya nung una niyang punta ay marami pa ring doktor ang nakapalibot sa loob ng mansyon. Sinundan na lamang niya si Waki at habang naglalakad sila ay napansin niyang tinitingnan siya ng mga tao. Si Keisha na pinsan ni Waki ay naroon. Biglang sumingkit ang mga mata ng babae at lumapit. Kuya Waki, ito bang sinasabi mong magaling na doktor na nagpagaling kay Lola? Napakabata pa niya. Talaga bang magaling siya? Isa pa magaling din naman ako sa pagte-therapy ah. Tuwang-tuwa nga sa akin si Tita Zenaya dahil siya ang kinggaling ko kung kaya't bakit hindi na lang ako magpagaling kay Grandma? Nakaramdam ng selo si Keisha habang tinitingnan si Sabrina. Isa pa sa pinakaiinisan niya ay gumastos pa talaga sila ng malaki upang maghanap lang ng napakagaling na doktor at nang dumating na ito ay dumating din ang babaeng nagpagaling kuno sa lola nila. Lalapit na sana siya sa pinsan at hahawakan ng braso nito upang maglambing ngunit bigla tong umiwas sa kanya. As usual, palagi nitong suot ang blanco nitong expression. Napangiwi na lamang si Keisha habang nakatitig sa kanyang pinsan. Sinamaan niya na lamang ng tingin si Sabrina at umirap sa babae. Samantalang hindi malang pinansin ni Sabrina at hindi na rin niya pinatulan ng dalagang lumapit sa kanila. Talagang gusto mong pagalingin ng lola? Kung iisipin, kakasimula mo pa lang naman Keisha. 2 taon ka palang nag-aral, hindi ba? Hindi ako papayag na gamutin ng lola. Tumabi ka na lang at manood kung gusto mo. At least sa panunood, may matututunan ka pa. Napaawang ang labi ni Keisha nang marinig ang sinabi ng kanyang pinsan at nang tingnan siya nito sa mata, ay agad siyang napayuko dahil siya takot. Kinagat niyang labi sa kanang salita. Kuya Waki, masama na ba gusto ko lang na makatulong sa inyo? Apo rin naman ako ni Lola. Then maghintay ko kung kailan ka gagraduate at magkaroon ng lisensya. Doon lamang kita papayagan na gamutin ang grandma. Malamig na sagot ni Waki kung kaya't natahimik ang dalaga. Sinundan ni Sabrina si Waki papunta sa silid ng matanda. Bumungad sa kanilang matandang Anderson na nakaupot na kasandal sa headboard ng kama. Nang makita ng matanda si Waki kasamang dalagang babae, ay ngumiti ang matanda sa kanila. Naalala pa ng matanda kung paano siya ginamot ng dalaga, kung kaya't naging magaan ang pakiramdam nito. Hello po, Grandma. Bago mag-14 na taong gulang si Sabrina, ay pinalaki na siya ng kanyang lolo at lola, kung kaya't alam pa rin niya kung paano gumalang sa mga nakakatanda. Nang makita niyang ngumiti ang matandang Anderson sa kanya, ay ngumiti rin siya pabalik. Ang matanday talaga nga namang mahina na. Kitang-kita naman yon sa estado ng matanda ngayon. Hanggang sa sinimulan niya ng physical therapy at nag-last yun ng 2 oras. Kahit na si Mrs. Anderson ay nakahinga ng maluwag nang matapos siya sa massage therapy na ginawa niya. Sa tingin ni Sabrina, mukhang na-satisfy ang matanda sa ginagawa niya. Sa loob ng 2 oras, nasa tabi ng matanda si Waki. Panay ang tanong tungkol sa kalagayan ng lola nito at palihim na inobserbahan ang ginagawa ni Sabrina. Sa katunayan, 2 beses pa lang silang nagkita ng panganay na anak ni Hercules ng Aguilar Company, pero lumalaki na talagang curiosity ni Waki sa babae. Matagal na siyang pinasuri ang mga impormasyon tungkol kay Sabrina, pero kahit na sino namang masasabi mong peke ang impormasyon ng babae sa abroad. Base pa lang sa impormasyong nakalap niya, simula 14 na taong gulang si Sabrina. Puro pag-absent sa klase, pagkating at pakikipag-away ang ginawa nito sa paaralan, pero sigurado si Waki na hindi toong-toong Sabrinang nakilala ngayon.
Isa pa, sino naman ang maniniwalang isang rebelding babaeng katulad ni Sabrina ay magaling sa physical therapy? Kung barumbado to sa klase, bakit meron tong mahusay na medical skills? Mas magaling pa nga sa kanyang pinsan na si Keisha. Isa pa, nag-enroll to ng doctorate sa UP. So paano magkakaroon ng ganong galing sa medicine ng isang dalagang babaeng walang pinag-aralan? Saka yung gamot na pinadala galing sa isang laboratory ng isang organisasyon. Mahirap hanapin ng ganong klaseng gamot sa black market. Bakit ang isang dalagang babae lang magde-deliver ng ganong kahalagang item? Isa pa, paano nagkaroon ng dalaga ng contact sa isang organisasyon na binilhan niya ng gamot sa isang black market? Sino nga bang babaeng nasa harapan? Ano nga bang identity ng babaeng ito? Sumikit ang mga mata ni Waki at nakatingin lamang kay Sabrina. Kung ordinaryong tao si Sabrina, malamang kanina pa ito naiilang dahil kanina pa niya ito tinititigan ng malamig. Sino nga ba naman ang hindi Kanina pa niya sinusuri ang galaw ng babae. Pero wala man lang reaksyon ng babaeng ito. Kinuha pa nga nito ang phone upang maglaro dahil naboboring na ito sa paghihintay na makatulog ang matanda. Sabi nito'y maghihintay na lang ng 10 minuto. Makakatulog ulit ang matanda ng mahimbing. Rinig na rinig ni Waki ang tunog ng barilan sa buong silid. Hindi naman to nakakaistorbo sa matanda dahil pumipikit-pikit na ito. Bumaling ang tingin ng matanda kay Sabrina, papunta kay Waki na nakatayo sa gilid. First time na matanda na makita may babaeng binabaliwa lamang apo. Halos mga babaeng nakakasalumuhan nila ay talagang hindi mapakali kapag nandun sa tabi nila si Waki. Hindi man lang nga naakit ang dalagang ito sa apo niya, na labis ng ikinatawa ng mahina. Sa wakas, ilang minutong nakalipas ay nakatulog ng mahimbing ang matanda. Tapos na ang session at nakatulog na rin ang matanda. 3 araw pa ang bibilangin bagong kasunod na session namin. Huwag mo kalimutang painumin ng gamot at masustansyang pagkain ng matanda. Ang pinaka-importante din ay panatilihing kalmadong isip niya para makatulog pa rin ng mahimbing. Huwag niyo siyang bibigyan ng stress, sabi ni Sabrina habang kinukumutan ng matandang Anderson. Salamat, Miss Sabrina. Tatandaan ko po yan. Ang nagsalitay si Manang Ising, ang katulong na responsable sa pag-alaga ng matandang Anderson. Mahigit 30 taon nang inalagaan ni Manang Ising ang matanda, kung kaya't ang matanda ang pinaka-pinagkakatiwalaan ng pamilya. Si Keisha naman sa loob ng silid at nakikinig sa sinabi ni Sabrina ay napangisi. Kailangan pa bang uminom si Grandma ng gamot? Bakit? Dahil hindi ba effective ang physical therapy na ginagawa mo? Bakit kailangan pa ng gamot ni Grandma? At dahil sobrang ingay ni Keisha, ay mabilis sa pinalabas ni Waki ang dalaga sa loob ng matanda. Narinig ni Sabrina ang lahat ng sinabi ni Keisha, ngunit wala pa rin siyang pakialam. Hindi rin siya nagalit dahil sa sinabi nito. Bumalik na lamang siya sa paglalaro sa phone at nag-focus doon. Humangin ang bahagya kung kaya tinangin ang kanyang mahabang itim na buhok. Napangisi lamang siya at napailing. Bago pa man makaalis si Keisha sa loob ng silid ay nagsalita si Sabrina. Kahit na hindi ako kagalingan sa medicine, wala kang karapatan na questionin ang kakayahan ko. Kung may reklamo ka, pwede ka namang makipag-usap kay Mr. Anderson. Gets mo ba ang point ko? Sa unang pagkakataon tinignan ni Sabrina ng dalagang si Keisha kung kaya't napaatras ang dalaga. Tinuro niya si Waki at napaatras ng kilay. Kay Waki ka magreklamo, hindi sa akin, okay? Kumislap ang mga mata ni Waki nang tawagin niya ito sa pangalan. Napalingon naman ng lalaki sa 2 babaeng na sa harapan. Sandaling nagdilim ang mga mata ng lalaki kung kaya't biglang nakaramdam ng takot si Keisha. Matalimang titig nito kay Keisha kung kaya't napaiwas ang tingin ng dalaga. Walang nagawa ang pinsan nito kung hindi ang magdabog at umalis. Nang makalis si Keisha, binawi ng lalaking tingin at nawala ng matalino ekspresyon nito. Ginitian lamang nito si Sabrina tumingin ng paumanhin. Pasensya ka na, Miss Sabrina. Dahil natutulog na rin naman ang grandma, mas maiging kumain na lamang muna tayo ng lunch. Huwag kang mag-alala, kahit anong pagkain na request mo ay susundin ko. Maaari ko bang malaman kung anong cravings mo ngayon? Winigayway ni Sabrina ang kamay at nahihiyang sumagot. Kahit na ano, basta't makakabusog ay okay na ako, Mr. Anderson.